Sa Ninoy Aquino International Airport, napakaraming tao na sa isang sulyap pa lang ay alam mong hindi mga Pilipino ang nagsisiksikan, kaya't mahirap malaman kung ito ay Pilipinas o isang dayuhang bansa. Puno ang gitna ng paliparan ng mga dayuhan na lumipad mula sa bawat sulok ng mundo. Sa lahat ng taong iyon, ang nakakaakit ng pansin ay ang malaking bilang ng mga dayuhang babae. Sinasabing ang mga babae mula sa mga bansang kulang sa lalaki ay nagbubuk pa ng tiket ng eroplano ng ilang buwan ng maaga para lang makarating sa Pilipinas upang magpakasal sa isang Pilipinong lalaki. Ang bida sa kwento ngayon ay dumating din dito upang tutulan ang ganitong uri ng kasal sa pagitan ng magkaibang lahi. Ngunit pagkatapos niyang makarating sa Pilipinas, ang pananaw ng dalagang ito ay nagbago ng 180 degrees. Mula sa pagiging mahigpit na tumututol sa pagpapakasal sa isang Pilipino, sa huli, siya ay nanirahan na sa bansang ito. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Kumusta? Ako si Katya Kolesko, isang 30 taong gulang na bank manager mula sa Minsk, Belarus. Madalas sabihin ng mga tao na masyado akong optimistiko, ngunit hindi rin mali na sabihing masyado akong praktikal. Pagkatapos mamatay ng aking ama 10 taon na ang nakalipas, sinimulan kong alagaan ang aking ina at ang aking kapatid na babae na mahina ang katawan. Pinili ko ang responsibilidad kaysa sa pangarap, pinili ko ang katiyakan kaysa sa pakikipagsapalaran. Bawat desisyon sa buhay ko ay para sa aking pamilya, at ang kwentong sasabihin ko sa inyo ngayon ay tuluyan ng nagpabago sa aking buhay. Pakiusap, pakinggan ninyo hanggang sa huli. Ang taglamig sa Minsk ay laging mahaba. Isang gabi ng trabaho sa bangko, sumilip ako sa labas ng bintana at nakita kong umuulan ng niyebe. Sa screen ng aking computer, lumabas ang isang video call request mula kay Arina. Ang maliwanag na ngiti ng aking kapatid ay laging nagpapasaya sa akin, ngunit ngayon, ang kanyang ngiti ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Ate, may mahalaga akong sasabihin. Sigaw ni Arina sa screen, puno ng pananabik. Sumimsim ako sa aking kape, ngumiti at nagtanong, ano yang nakaka-excite sa iyo? Na-promote ka ba? Tumahimik si Arina sa screen sandali, pagkatapos ay huminga ng malalim. Magpapakasal na ako. Nagdesisyon na si Miguel na magpakasal na. Sa sandaling iyon, nahulog ang tasa ng kape sa kamay ko. Agad akong kumuha ng tissue para punasan ito habang nagdududa sa narinig ko. Ano? Magpapakasal? 8 buwan pa lang kayong magkakilala. Tinitigan ako ni Arina ng may paninindigan. Ate, alam kong maikli iyon, pero si Miguel ang pinakamakumbinsi, pinakamahabagin na tao na nakilala ko. Ang pamilya niya ay tinatrato ako na parang sarili nilang anak. Nagulo ang isip ko. Ang kapatid ko ay pumunta sa Pilipinas bilang exchange student 3 taon na ang nakalipas. Pumayag lang akong manirahan siya doon noong nakatapos siya ng pag-aaral at nagdesisyong magtrabaho doon. Nang malaman kong may boyfriend siya, inisip ko na isa lang itong young love. Ngunit ngayon, ikakasal na siya? Arina, hindi ba masyadong mabilis ito? Gaano mo siya kakilala? Napakalaki ng pagkakaiba ng Pilipinas at ng ating kultura. Nagiba ang ekspresyon ng aking kapatid. Ate, bata pa rin ba ang tingin mo sa akin? Ang pamilya ni Miguel ay talagang mabuti. Sila ay taos-pusong gumagalang sa akin at tinutulungan pa akong matuto ng Tagalog. Mas inaalagaan niya ang pamilya kaysa sa mga lalaking taga-Belarus at mas responsable siya. Naalala ko ang kaibigan kong si Masha. Nagpakasal si Masha sa isang lalaking taga-Italy sa pamamagitan ng isang cross-cultural dating website 2 taon na ang nakalipas. Sa simula, tila isa itong kwento pambata, paglalakbay sa Europa, bagong buhay sa isang mayamang bansa, isang magandang pangarap. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan ng kasal, nagbago ang lalaki. Sinaktan siya ng kanyang asawa, tinatrato siya na parang isang magandang koleksyon na dinala mula sa silangang Europa. Ngayon, nagdurusa si Masha sa depresyon at kailangan pa rin ng psychiatric treatment. Arina, naaalala mo ba ang kwento ko kay Masha? Naaalala mo ba kung gaano siya nasaktan? Ang kasal sa ibang lahi ay maaaring mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Bumuntong hininga ang aking kapatid. Ate, hindi lahat ng cross-cultural marriage ay tulad ng kay Masha. Iyon ay dahil masama ang lalaking iyon, pero hindi ganoon si Miguel. At sa Pilipinas, maraming taga-Belarus ang namumuhay ng masaya. Ang pag-aalala sa puso ko ay lalong lumaki. Sa Belarus, ang bilang ng mga lalaking nasa edad na para magpakasal ay mas mababa kaysa sa mga babae.
Maraming lalaki ang naglalakbay sa ibang bansa para magtrabaho. Marami rin sa mga natitirang lalaki ang nalululong sa alak o may problema sa trabaho. Sa ganitong sitwasyon, kaming mga babae mula sa silangang Europa ay madalas tingnan bilang produkto sa kasal sa ibang lahi. Arina, pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti ulit. Ang kasal ay isang malaking desisyon na magpapabago sa buhay mo. Sigurado ka ba talagang mabuti si Miguel? Kaya mo ba talagang manirahan sa Pilipinas habang buhay? May luha sa mata ni Arina. Akala ko maiintindihan mo ako. Lagi mo akong sinusuportahan, bakit mo pipigilan ang kaligayahan ko ngayon? Lalong tumindi ang emosyon. Ang pag-uusap ay lalong naging maigting. Akala ko ginagawa ko ito para sa kaligayahan ng aking kapatid. Ngunit pakiramdam ni Arina ay kinokontrol ko ang buhay niya. Arina, hindi kita kokontrolin. Nag-aalala lang ako. Ilang babae na ang nakita kong naglalakbay sa ibang bansa para maghanap ng mas magandang buhay at sa huli ay umuwi ng may sakit? Ate, magkaiba ang sitwasyon. Hindi ganoong tao si Miguel. Bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Pagkatapos ng matinding pagtatalo, sa huli, pinutol ni Arina ang tawag habang umiiyak. Ako ay napabuntong hininga, hinawakan ang ulo. Ang tigas ba ng ugali ko ang pinakamabuting paraan na magagawa ko? Siya ay laging ang aking sandigan, ang mahalagang bagay na kailangan kong protektahan. Nang gabing iyon, pauwi na ako at naghahanda ng hapunan nang may marinig akong sigaw mula sa kwarto ni Mama. Tumakbo ako at nakita ko siyang nakahawak sa dibdib at nakahandusay sa sahig, atake sa puso. Ang mga sandaling tumatawag ako ng ambulansya at nagmamadaling pumunta sa ospital ay naging pinakamahaba at pinakanakakatakot sa buhay ko. Sa kabutihang palad, naging stable ang kalagayan ni Mama pagdating sa ospital. Ang maputlang mukha ni Mama sa hospital room ay nagpabasag sa puso ko. Sa loob ng 10 taon pagkatapos mamatay ng aking ama, namuhay kami ni Arina para sa isa't isa. Iniwan ko ang aking pangarap na mag-aral sa universidad at nagtrabaho sa bangko, nagtatrabaho maghapon at magdamag para lang sa pag-aaral ng aking kapatid. Pag-alis ng nurse, kaming dalawa na lang ang natira sa silid. Nagsalita si Mama sa mahinang boses. Katya, ang pag-aaway ninyo kanina ay nagpakaba sa akin. Nagulat ako. Mama, kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagdulot nito sa iyo. Umiling si Mama. Kasalanan ko. Masyado kitang binigyan ng pasanin, lalo na't ginawa kitang maging parent ng pamilya. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Mama, huwag kang magsalita ng ganyan. Ginagawa ko lang ang kaya ko para sa pamilya. Hinawakan ng maputlang kamay ni Mama ang kamay ko. Katya, alam ko na ang tungkol sa kasal ni Arina. Alam ko ang dahilan kung bakit ka nag-aalala. Pero minsan, mas maganda na makita mo mismo at magdesisyon ka para sa sarili mo. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Mama. Ang pagmamahal at pag-aalala ko ba sa aking kapatid ang pumipigil sa kanyang kaligayahan? Ang paghusga sa kwento na narinig ko lang sa telepono, napakalayo ng Pilipinas para sa akin. Siguro kailangan kong pumunta at tingnan mismo. Nagliwanag ang mga mata ni Mama. Mabuti. Nagsakripisyo ka para sa amin sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, para sa iyong kapatid at para sa iyo, subukan mong maranasan ang bagong bagay. Tingnan mo kung paano. Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, naging stable na ang kalagayan ni Mama at dinala siya sa bahay para magpagaling. Nag-file ako ng bakasyon sa bangko. Pumayag ang kasamahan kong si Liza na alagaan si Mama habang wala ako. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 taon na umalis ako sa pamilya. Isang gabi bago ako sumakay sa eroplano papuntang Pilipinas, nagpadala ako ng maikling mensahe kay Arina na karating na sa paliparan ng Maynila. Pag-uusapan natin ang kasal. Agad na sumagot ang aking kapatid sa isang mensahe na puno ng tuwa. Salamat ate, pero hindi pa rin ako mapakali. Ang pinakakinatatakutan ko ay kung niloloko talaga ang kapatid ko, paano ko siya matutulungan? At kung talagang masayang relasyon ito, paano ko matatanggap na napakaliit pala ng mundo ko sa lahat ng oras? Nang sumakay ako sa eroplano, puno ng pag-aalala ang puso ko, ang pakiramdam na gusto kong tulungan ang aking kapatid at ang pag-uusisa sa bagong mundo. Habang tinitingnan ko ang Minsk na unti-unting lumiliit mula sa bintana, naisip ko, marahil ang biyahe na ito ay hindi lang magtuturo sa aking kapatid, kundi may ituturo din sa akin. Pagkatapos lumipad ng 12 oras, sa wakas ay nakatapak ako sa Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng hindi pamilyar na mga karatula na may mga titik Filipino
at ng nagsisiksikang mga taong nagmamadali. Huminga ako ng malalim. Nagsisimula pa lang ang totoong paglalakbay. Ang NAIA ay mas malaki kaysa sa inakala ko at mas malinis din. Ang long-haul flight ay nagpahina sa akin, ngunit hindi ko maiwasang humanga sa organisado at episyenteng sistema ng paliparan. Pagkatapos kong iabot ang aking pasaporte sa immigration counter, nagtanong ang opisyal ng mga simpleng tanong sa Ingles. Nakakagulat, mabilis na natapos ang lahat ng proseso. Iba tong mundo, bulong ko sa sarili, habang naghahanap ng entrance sa LRT-MRT station. Hindi ako masusundo ni Arina dahil may importanteng meeting siya ngayon. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang ruta at sinabi sa akin kung paano bumili ng beep card. Sa simula, nagduda ako. Ngunit habang nakasakay ako sa LRT patungong Maynila, unti-unting naglaho ang aking mga maling akala. Ang skyline ng lungsod ay puno ng mga skyscraper na may mga lunti ang bundok na nakasingit sa pagitan kasama ang ilog Pasig na kumikinang sa sikat ng araw. Ang lahat ay tila moderno at sopistikado. Nang makarating ako sa Ayala Station, nagulat ako sa proseso ng paglipat sa MRT. Ang lahat ng mga karatula, bukod sa Tagalog, ay mayroon ding salin sa Ingles, Chino at Hapon. Ang mga digital display system na naka-install sa buong istasyon ay nagpapakita ng real-time na oras ng pagdating ng susunod na tren. Sa Minsk, Belarus, imposibleng isipin ang ganitong tanawin. Para makarating sa Makati, kung saan nakatira si Arina, sumakay ako sa MRT. Tapos na ang oras ng uwian, kaya medyo luwag sa loob ng tren, ngunit marami pa ring tao na nakaupo ng tahimik, hawak ang kanilang mga smartphone. Ang kapaligiran na iginagalang ng lahat ang personal na espasyo ng isa't isa ay parehong bago at komportable. Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa edad gulang, lasing at gumigiray, ang sumakay sa tren sa isang istasyon at umupo sa tapat ko. Ang amoy ng alak ay malakas. Ang kanyang mga lasing na mata ay nakatingin sa akin. Bigla siyang nagsimulang makipag-usap sa akin, sa palpak na Ingles. Taga saan ka? Russia? Ukraine? Maikli lang ang sagot ko. Belarus. Sinubukan kong iwasan ang pag-uusap. Gayunpaman, patuloy na nagsalita ang lalaki at dahan-dahang lumapit. Belarus, sikat sa kagandahan. Maganda ka. Bakit ka pumunta sa Pilipinas? May boyfriend ka na ba? Sumalakay ang takot. Sa isang dayuhang bansa, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ang ibang pasahero ay tila napansin ang sitwasyon at nagpakita ng hindi komportableng ekspresyon. Ngunit hindi sila direktang nakialam. Sinubukan kong lumipat ng upuan, ngunit hinawakan ng lalaki ang braso ko. Saan ka pupunta? Makipag-usap ka sa akin. Uminom tayo? Sa sandaling iyon, mula sa kabilang panig ng tren, mabilis na lumapit ang isang uniformed security guard ng MRT. Nakakagulat, hindi ako humingi ng tulong, ngunit naramdaman niya ang sitwasyon. Sir, inistorbo niyo po ang ibang pasahero. Pakibalik po sa inyong upuan. Sabi ng guwardiya ng may matatag ngunit banayad na tono. Lalong na-excite ang lasing na lalaki at nagsimulang mag-ingay. Ano? Nakikipag-usap lang ako sa isang dayuhang kaibigan. Nang lumala ang sitwasyon, mabilis na nag-report ang guwardiya sa intercom. Ang nakakagulat ay nang makarating kami sa susunod na istasyon, 2 pulis na ang naghihintay sa platform. Paano nangyari yon? Nagulat ako. Ang isa sa mga pulis ay kalmadong lumapit sa lasing na humarap sa sitwasyon. Siya ay matangkad, maayos ang damit, at may malalim na boses. Nang patuloy na nagreklamo ang lasing, kinontrol niya ang sitwasyon ng may banayad ngunit matatag na paraan. Sir, lasing na lasing po kayo. Ihahatid po namin kayo pa uwi. Pakiusap, makipag-cooperate po kayo. Nang umalis ang kasamahan niya kasama ang lasing, lumapit sa akin ang pulis, nagtanong sa matatas na Ingles. Okay lang po ba kayo? May nasaktan po ba sa inyo? Tumango ako. Okay lang ako, salamat. Nagulat lang ako sa mabilis na pagtugon ninyo. Ngumiti siya at nagpaliwanag. May CCTV sa loob ng tren. Sinusubaybayan ito ng control center ng real time. Kapag may hindi komportableng sitwasyon, agad kaming tumutugon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Juancho. Nagtanong siya kung saan ako pupunta at nagpahayag ng kagustuhang tulungan akong makarating ng ligtas sa aking destinasyon. Sa simula gusto kong tumanggi. Ngunit natakot akong maligaw sa hindi pamilyar na lungsod kaya tinanggap ko ang kanyang alok. Pagkatapos naming bumaba sa MRT, ipinaliwanag sa akin ni Juancho ang kultura at etika ng Pilipinas. Ang kanyang kalmado at maalalahanin na pananalita
ay unti-unting nagpakalma sa akin. Taga Belarus ka, hindi ba? Taga Minsk? Tanong ni Juancho. Oo, tama ka. Sagot ko, nagtataka. Ngumiti siya at sumagot. Ang totoo, ikakasal ang kaibigan ko, si Miguel, sa isang babae mula sa Belarus. Nabanggit niya na ang bayan ng babae ay Minsk. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Si Arina ba? Nanlaki ang mga mata ni Juancho. Oo, paano mo nalaman? Ikaw ba ang ate niya? Sinabi ni Miguel na darating ang ate ni Arina ngayon. Ang pagkakataong ito ay nagpakaba sa akin. Si Juancho ay ang matalik na kaibigan ni Miguel at pinlano ni Arina na ipakilala ako kina Miguel at Juancho ngayong gabi. Ito ba ay tadhana o isang simpleng aksidente? Sa tulong ni Juancho, nakarating kami sa apartment ni Arina. Nang makita ako ng aking kapatid, tumakbo siya at mahigpit akong niyakap. Pagkatapos niyang marinig ang kwento kung paano ko nakilala si Juancho, nagpakita siya ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ate, bakit ganyan mo siya nakilala? Plano kong ipakilala kayo. Puno ng kagalakan at pagtataka ang boses ni Arina. Di nagtagal, dumating si Miguel. Siya ay mas desente kaysa sa inakala ko at nagbigay ng impresyon na siya ay mabuting tao. Magalang siyang yumukod sa akin. Nang makipagkamay ako sa kanya, ang kanyang taus-pusong ngiti ay hindi ko namalayan na nagpababa ng aking pag-iingat. Miss Katya, masaya po akong makita kayo sa wakas. Madalas po kayong ikwento ni Arina. Pwede po ba kaming imbitahan kayo ng mga magulang ko para maghapunan ngayong gabi? Nagatubili ako sandali, ngunit sa huli ay pumayag ako. Dahil nandito na ako, ang pamilya ni Miguel ang layunin ng aking paglalakbay. Ang pamilya ni Miguel ay nakatira sa isang apartment sa Makati. Nang buksan ang pinto, sinalubong kami ng mainit na pagtanggap at ng amoy ng masarap na pagkain. Ang ina ni Miguel ay tinatrato ako na parang sarili niyang anak, habang si Arina naman ay nagpakita ng taos-pusong pag-aalala sa akin. Sa hapagkainan, may iba't ibang tradisyonal na pagkaing Pilipino, adobo, sinigang, lechon at halo-halo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang mga pagkaing ito. Ngunit nang matikman ko, nalula ako sa sariwang lasa. Lalo na ang lechon, na gawa ng nanay niya, napakasarap. Habang kumakain, nagsalita ang tatay ni Miguel nang may pag-iingat. Miss Katya, alam kong marami kayong pinag-aalala. Itinuturing po namin si Arina na parang tunay na miyembro ng pamilya. Responsable rin po si Miguel. Sana po ay magtiwala kayo sa kanya. Nang marinig ko iyon, ibinaba ko ang aking chopsticks. Sinuri ang kanilang mga mukha. Ang naramdaman ko ay hindi pagkukunwari o pagpapanggap, kundi katapatan. Unti-unting natunaw ang pagdududa sa puso ko. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa Rizal Park. Kahit gabi na, marami pa ring tao ang nag-eehersisyo o nag-uusap sa parke. Ang partikular na nakaka-interes ay may ilang babae na naglalakad ng mag-isa. Sa Belarus, mapanganib na lumabas ng mag-isa ang babae sa ganitong oras, sabi ko. Tumango si Miguel. Ang Pilipinas ay hindi Switzerland, pero ang kaligtasan ay isa sa mga pinakamahusay sa mundo, lalo na sa Maynila. Habang tinitingnan ko ang tanawin ng parke sa gabi, na kumikinang sa ilalim ng kalangitan, lalo akong nalito. Ang lugar na ito ay ganap na naiiba sa inaasahan ko. Ang episyenteng pampublikong transportasyon, malinis na kalsada, ligtas na kapaligiran. Higit sa lahat, si Miguel at ang kanyang pamilya ay talagang nagmamahal at nagpapahalaga kay Arina, ngunit may tanong pa rin sa puso ko. Kailangan ba talagang manirahan ang aking kapatid sa kakaibang bansang ito habang buhay? Naalala ko si Mama sa Belarus, ang aming bayan, at ang lahat ng alaala na ibinahagi ko kay Arina. Naramdaman ko ang hindi pagkakomportable sa aking puso. Pabalik sa hotel, naghihintay sa akin si Juancho pagkatapos ng trabaho. Magkasama kaming naglakad ng natural na parang matagal ng magkaibigan. Ang kanyang matatas na pag-uusap ay nagpakomportable sa akin. Ang Pilipinas ba ay ayon sa inakala nyo, bukod sa impression? Tanong niya. Sumagot ako ng tapat, mas maganda kaysa sa inakala ko. Pero hindi pa rin ako ganap na mapakali. Ngumiti si Juancho nang may pag-unawa. Siyempre, tungkol ito sa pamilya. Pwede kitang tulungan mag-tour sa Maynila sa susunod na 2 o 3 araw para mas maintindihan mo ang Pilipinas. Nang magpaalam kami sa lobby ng hotel, pinag-isipan ko ang karanasan ko ngayong araw. Ang Pilipinas ay talagang naiiba sa mundong alam ko. Ano kaya ang magiging buhay ko at ni Arina sa hinaharap? Sa sandaling iyon, hindi ko maiisip.
Pagkatapos ng isang linggo sa Pilipinas, dahan-dahan akong umangkop sa ritmo ng buhay dito. Habang nakatira sa apartment ni Arina, malapit kong sinundan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, ang aking kapatid na babae ay pumupunta sa trabaho, puno ng enerhiya at kumpiyansa. Nang marinig ko siyang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa telepono sa Tagalog, hindi ko maiwasang humanga. Ang mahiyain, tahimik na kapatid na babae na kilala ko ay tila naglaho. Dito, siya ay nagbago ng ganap sa isang bagong tao. Ate, dadalhin tayo ni Juancho sa Intramuros at Rizal Park ngayon. Tumawag siya kahapon, sabi ni Arina habang nag-aalmusal. Nang marinig ko ang pangalan ni Juancho, bumilis ang tibok ng puso ko. Mula noong insidente sa MRT, madalas niya kaming dinadala kami sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang kanyang matalinong pananalita at maalalahanin na pag-uugali ay laging nagpapahanga sa akin. Bilang isang pulis, siya ay napaka-responsable, ngunit sa parehong oras ay mayroon siyang pagiging banayad at nakakatawa. Ayon sa napagkasunduan, dumating si Juancho sa tamang oras. Naghanda na ako para sa kanya. Ngayon ang kanyang araw ng pahinga. Ang kanyang karaniwang maayos na uniforme ay pinalitan ng kaswal ngunit angkop na damit. Hindi ko namalayan na tinitigan ko siya. Mararanasan mo ang kasaysayan ng Pilipinas ngayon, sabi ni Juancho nang nakangiti. Ang Intramuros, ang kahanga-hangang istilong Espanyol na arkitektura, ay nasa gitna ng mataong Maynila. Ang makulay na dekorasyon ng gusali at ang detalyadong estruktura ng bato ay isang malinaw na kaibahan sa modernong mga skyscraper sa paligid. Ipinaliwanag ni Juancho ang kasaysayan ng Intramuros at ang mga kwento ng pamilya-hari ng Pilipinas. Maraming ipinapakitang lumang bagay Pilipino dito na isang mahalagang kayamanan ng kultura ng Pilipinas. Ang kanyang paliwanag ay hindi lang isang travel guide, kundi puno rin ng pagmamahal at pag-unawa sa kasaysayan ng kanyang bansa. Habang nakikinig sa kanyang paliwanag, naisip ko, gaano ba ang alam ko sa kasaysayan ng Belarus? Marahil ay masyado akong nagbigay ng atensyon sa mga praktikal na problema sa buhay, nakaligtaan ko ang mayaman na kultura at kasaysayan ng sarili kong bansa. Habang nagla-lunch, tinikman namin ang tradisyonal na pagkaing Pilipino at dessert sa isang tradisyonal na restaurant malapit sa San Agustin Church. Sa gitna ng malumanay na amoy ng pagkaing Pilipino, unti-unting naging malalim ang pag-uusap. Miss Katia, ano po ang trabaho ninyo sa Belarus? Tanong ni Juancho. Manager ako sa bangko. Pinamamahalaan ko ang personal loan department, sagot ko. Napaka-importanteng posisyon po niyan. Gusto niyo po ba ang trabaho niyo? Ang tanong na ito ay nagpabigat sa aking isip. Gusto ko ba ang trabaho ko? Napagtanto ko na hindi ko kailanman tinanong ang sarili ko ng tanong na ito. Pagkatapos mamatay ng aking ama, para lang masuportahan ang pamilya, kailangan kong magtrabaho dahil lang sa responsibilidad. Hindi ko masabing gusto ko. Mas ito ay isang bagay na kailangan kong gawin, sagot ko ng tapat. Ang mga mata ni Juancho ay naging malambot. At ano po ang pinangarap niyong gawin? Gusto kong maging doktor. Nang sabihin ko ang pangungusap na ito, nanginginig ang boses ko. Bago mamatay ang aking ama, naghahanda akong mag-exam para sa medical school, ngunit hindi pinahintulutan ng realidad. Sa sandaling iyon, ang emosyon na matagal nang kinokontrol ay sumabog. Hindi ko kailanman ipinamuhay ang buhay ko para sa sarili kong pangarap. Palagi kong pinili na gawin ito para sa pamilya, nagsakripisyo para sa iba. Ito ang buong buhay ko. Sa bus na patungo sa Rizal Park, nagbahagi si Juancho ng sarili niyang kwento. Gusto niyang maging manunulat, ngunit dahil sa payo ng pamilya, naging pulis siya. Ngunit patuloy siyang nagsusulat, hindi niya iniwan ang kanyang pangarap na mag-publish ng isang nobela. Minsan, ang buhay ay hindi umaayon sa ating mga plano. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan nating iwan ang ating mga pangarap ng buo. Ang kanyang mga salita ay labis na nagpahanga sa akin. Nang bisitahin namin ang Rizal Park, naisip ko ang maliit na apartment sa Minsk. Sa masikip at nakakabahalang espasyo na iyon, paulit-ulit kong ginagawa ang parehong buhay araw-araw. Ngunit sa Pilipinas, isang linggo pa lang ay nagbigay na sa akin ng mas maraming karanasan kaysa sa buong 10 taon. Pagsapit ng gabi, pumunta kami sa isang modernong lugar na nag-overlook sa Maynila Bay. Ang tanawin ng lungsod sa ilalim ng ilaw ng gabi ay nakamamangha. Ano yun? Nagtataka akong nagtanong, habang tinuturo ang hindi mabilang na mga lock sa isang pader. Ito ay tinatawag na Love Locks Garden.
Ang mga magkasintahan ay sumusulat ng kanilang mga pangalan sa lock at nilalagay dito bilang simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Paliwanag ni Juancho. Hindi ko namalayan na inabot ko ang kamay ko. Ang maliliit na metal lock na ito ay nagdadala ng pag-ibig at pangako ng isang tao. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko ang kaunting inggit. Sa buhay ko, wala akong panahon o lakas para habulin ang pag-ibig. Ang mga praktikal na problema sa buhay ay laging nasa unahan. Ang emosyon ay isang luho. Kapag bumalik ka sa Belarus, ano ang plano mong gawin? Biglang tinanong ni Juancho ang tanong na nagputol sa aking iniisip. Kapag bumalik ako, nagsimula akong magsalita, ngunit bigla akong huminto. Kapag bumalik ako, walang magbabago, kundi ang pagpunta sa bangko, ang pagbalik sa nakakasakal na araw na iyon. Tila wala ng ibang pagpipilian, marahil ay kailangan kong ipagpatuloy ang parehong buhay. Nang bumaba kami sa bus at umupo sa isang kalapit na coffee shop, naging seryoso ang ekspresyon ni Juancho. Miss Katia, ang totoo, mula nang una kitang makita, naakit na ako sa iyo. Ang hindi inaasahang pag-amin na ito ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Nagpatuloy si Juancho. Narinig ko mula kay Arina kung gaano ka nagsakripisyo para sa iyong pamilya, ngunit naniniwala ako na minsan, kailangan nating isipin ang sarili nating kaligayahan. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya tumahimik lang ako. Ang ganitong uri ng emosyon, ang ganitong sitwasyon, ay masyadong bago para sa akin. Nang tumingin ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kanyang katapatan. Habang iniisip ko kung paano sasagot, tumunog ang aking cellphone. Tawag ito mula kay Liza, ang kaibigan kong nag-aalaga kay Mama sa Belarus. Ang kanyang boses ay nanginginig. Katia, lumala ulit ang kalagayan ng mama mo. Na-ospital siya ulit. Nalamigan ang buo kong katawan. Ang balita na lumala ulit ang kalusugan ni Mama ay nagpawalang laman sa isip ko. Ang ideya na kailangan kong umuwi agad ay umusbong sa ulo ko. Naiintindihan ko. Uuwi ako agad. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumingin ako kay Juancho. Nang naguguluhan, hindi makapagsalita. Anong nangyari? Tanong niya nang may pag-aalala. Nagkasakit si Mama. Nasa ospital, malala ang kalagayan, nanginginig ang boses ko. Agad na tumayo si Juancho, ibinalik ang singsing sa kanyang bulsa. Ano man ang mangyari, tutulungan kita sa lahat. Tingnan natin ang mga tiket ng eroplano. Pabalik sa hotel, si Juancho ay nasa tabi ko sa lahat ng oras. Habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon kay Arina at nagbubook ng tiket, labis niya akong binigyan ng suporta. Ang kanyang kalmado at praktikal na tulong ay nagpanatili sa akin. Nang magpaalam kami sa lobby ng gabing iyon, seryoso ang ekspresyon ni Juancho. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Kung kailangan mong bumalik, hihintayin kita rito. Nang marinig ko iyon, napaluha ako. Sa Belarus, hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong pakiramdam. Isang tao na nakakaintindi sa aking sitwasyon at nagbibigay ng walang kondisyong suporta. Nagbigay ito sa akin ng ginhawa na hindi ko kailanman naramdaman. Nang bumalik ako sa aking silid at nag-impake, nalubog ako sa isang komplikadong emosyon. Ang pag-aalala kay Mama, ang pag-iisip tungkol sa kasal ng aking kapatid, at ang nararamdaman ko kay Juancho, lahat ay nagkakagulo. Habang tinitingnan ko ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana, napagtanto ko na sa maikling panahon na ito, sinimulan kong isipin ang sarili ko, isipin ang sarili kong buhay. Nagbabago ako dahil sa karanasan dito. Kinaumagahan, hinatid ako ni Arina sa paliparan. Sa labas ng departure hall, niyakap ako ng mahigpit ng aking kapatid. Ate, ano po ang tingin niyo sa kasal namin ni Miguel? Maingat na tanong ni Arina. Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay sumagot ng tapat. Sa simula, nag-aalala talaga ako. Pero ngayon, kung masaya ka, masaya na rin ako. Mukhang mabuting tao si Miguel. May luha sa mata ni Arina. Salamat ate, maraming salamat talaga. Bago ako sumakay sa eroplano, dumating si Juancho sa paliparan. Sa kanyang kamay ay may maliit na gift box. Ito po ay isang organic tea mula sa Pilipinas, para po sa inyong mama. Sabi nila, maganda po sa kalusugan, sabi niya nang nahihiya. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako na may espesyal akong nararamdaman para sa taong ito. Kahit hindi ko alam kung makakabalik pa ako o kung ito na ang huling paalam, isang bagay ang malinaw. Ang maikling paglalakbay na ito sa Pilipinas ay nagpabago na sa buhay ko magpakailanman. Nang lumipad ang eroplano, habang tinitingnan ko ang tanawin ng Maynila na unti-unting lumiliit mula sa bintana,
Ang naghihintay sa akin ay isang mahalagang desisyon. Ang responsibilidad na alagaan si Mama, ang pagtanggap sa kasal ng aking kapatid, at marahil, ang pagkolekta ng lakas para sa sarili kong kaligayahan. Ang paglalakbay pabalik sa Belarus ay mas magaan ang pakiramdam kaysa sa pagdating ko rito. Kahit nag-aalala ako sa kalusugan ni Mama, sa kaibuturan, may isang matapang na ideya ang umusbong. Marahil ay puwede kong pag-isipan ang paglipat sa Pilipinas. Ang ideyang ito ay mahina sa simula, ngunit habang lumalapit ang eroplano sa Minsk, unti-unti itong naging malinaw. Ang hangin sa Minsk ay mas malamig at mas mabigat kaysa sa Maynila. Pagkatapos lumipad ng 2 oras, tumapak ako sa aking sariling bayan. Agad akong nagmadali sa ospital. Nang makita ko ang maputlang mukha ni Mama sa silid, kumirot ang puso ko. Kahit hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti ng mahina sa akin, nabasa ko ang mas malalim na pagod mula sa kanyang mga mata. "Katya, nakabalik ka. Kumusta si Arina?" Ang boses ni Mama ay napakahina. "Okay lang po, Mama. Huwag po kayong mag-alala." Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Mama. Pagkatapos kong makipag-usap sa treating doctor, luminaw ang sitwasyon. Patuloy na lumalala ang function ng puso ni Mama. Kailangan ng specialized treatment. Ang limitasyon ng medical system ng Belarus, iyan ang tapat na opinyon ng doktor. Nang gabing iyon, umupo ako sa silya sa hospital room. Tinitingnan ang natutulog na katawan ni Mama. Nagsimula akong mag-isip. Ang 1 linggong paglalakbay sa Pilipinas ay umikot sa aking isip. Ang pag-uusap namin ni Juancho, ang init ng pamilya ni Miguel, at ang lahat ng posibilidad na nakita ko. Isang ideya ang umusbong. Marahil ito ay isang senyales mula sa tadhana para sa paggamot ni Mama at para magsimula ng bago kong buhay lumipat sa Pilipinas. Kinaumagahan, bahagyang bumuti ang kalagayan ni Mama. Nagdesisyon ang doktor na pauwiin siya pagkatapos. Pagbalik sa bahay, nagkolekta ako ng lakas at maingat na ipinaliwanag ang aking ideya kay Mama. "Mama, gusto ko pong makipag-usap tungkol sa Pilipinas." Umupo ako sa tabi ni Mama na nakahiga sa kama. Iba po ang Pilipinas sa inakala ko. Maganda ang medical system doon. Si Miguel at Arina ay masaya. At Juancho. Nagpatuloy ako. Tahimik na nakinig si Mama. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay dumiretso na ako sa punto. Dahil po sa kalagayan ng puso nyo, sa tingin ko, mas maganda po na magpagamot sa Pilipinas. Naisip ko na baka dapat tayong lumipat ng buong pamilya sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Mama sa pagtataka. "Katya, ano ang sinasabi mo? Nandito ang bahay natin, ang trabaho mo, ang lahat." Ito ang reaksyon na inasahan ko, ngunit ngayon mas kumpiyansa ako. "Mama, alam ko, pero minsan kailangan nating magbago. Sa Pilipinas, makakakuha kayo ng mas magandang paggamot. Pwede akong mag-apply para sa trabaho sa International Financial Institution. Higit sa lahat, makakasama natin si Arina." Tumahimik si Mama sandali. Tumingin sa labas ng bintana. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Sigurado ka ba na hindi lang dahil sa kapatid mo kaya mo naisip ito?" Umiling ako. "Hindi po. Sa totoo lang, para sa sarili ko rin po ito. Sa Pilipinas, nakita ko ang posibilidad ng ibang buhay sa unang pagkakataon. Nararamdaman ko na iyon ang lugar kung saan ako maaaring maging masaya." Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Mensahe ito mula kay Juancho. Nagtatanong sa kalusugan ni Mama at nag-attach ng impormasyon tungkol sa isang international financial institution sa Maynila na nagre-recruit ng foreign talent. Sinabi niya na pwede niyang irekomenda ang aking profile. Ang tiempo ng pagkakataon na ito ay nagparamdam sa akin ng kapangyarihan ng tadhana. Ipinakita ko kay Mama ang mensahe at ipinaliwanag na baka may pagkakataon ako sa bagong trabaho. "Pwede nating subukan, Mama. Titingnan natin ang paggamot niyo." Sa sumunod na ilang araw, sinimulan ko ang konkretong pagpaplano sa tulong ni Juancho at Arina. Nagkolekta ako ng impormasyon tungkol sa medical system sa Pilipinas at ang impormasyon tungkol sa paninirahan ng mga dayuhan medical plan para sa mga international patient at long-term visa information. Pagkatapos ng 1 linggo, nagbago ang saloobin ni Mama. Unti-unti siyang nagsimulang magbigay ng atensyon sa impormasyon na kinokolekta ko. Ang ospital na ito ay world-renowned para sa heart treatment. Bulong ni Mama habang tinitingnan ang brochure ng ospital at sumisimsim ng herbal tea na dinala ko mula sa Pilipinas. Nag-usap kami ni Mama magdamag. Ang pag-aalala ni Mama ay hindi lang ang takot na umalis sa hindi pamilyar na kapaligiran.
kundi ang takot na muli akong magsakripisyo ng sarili kong buhay para sa pamilya. Katya, ayaw kong iwan mo ulit ang buhay mo dahil sa akin, tanong niya. Sumagot ako ng taos puso, hindi po ito tulad noon. Hindi po ito pag-iwan sa buhay ko, kundi pagpili ng bagong buhay. Marahil ang taong mahalaga sa akin ay nandoon din. Ang isang kislap ng pag-unawa ay sumilay sa mga mata ni Mama. Ang pulis ba yon? Juancho? Namula ako at tumango bilang pagpapatunay. Tumawa si Mama ng masaya pagkatapos ng mahabang panahon. Kung ganoon, subukan mo. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Pagkatapos ng desisyon, mabilis na nangyari ang lahat. Nag-file ako ng resignation sa bangko. Ang International Financial Institution na inirekomenda ni Juancho ay tumanggap ng aking profile. At nakakagulat, nabigyan ako ng pagkakataon para sa isang interview. Nakita nila na ang aking karanasan sa Belarus at silangang Europa ay napakahalaga. Sa araw ng interview, umupo ako sa silya ng may nerbiyos. Kahit hindi ako sanay sa Ingles na ginamit, sinubukan kong ipakita ang aking taos-pusong pag-unawa at sigasig sa Pilipinas. Ang magandang balita ay dumating pagkatapos ng 2 linggo. Ako ay napili bilang Eastern Europe Business Manager para sa Manila branch. Bago ang araw ng paglalakbay sa Pilipinas kasama si Mama, kinausap ko si Arina. Ang aking kapatid ay napaiyak sa sobrang tuwa. Ate, hindi ako makapaniwala na magkasama ulit tayo. Ang ngiti ng kaligayahan ay sumilay sa mukha ni Arina. Oo, at ngayon, makikilahok na ako sa kasal mo. Tutulong na rin ako sa paghahanda, sagot ko. Sa araw ng pagsakay sa eroplano, ang kalungkutan na umalis sa Minsk ay hindi maihambing sa pag-asa na magsimula ng bago. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Mama. Tumingin sa labas ng bintana. Naramdaman ko na ang desisyon na ito ang magiging turning point sa buhay ko. Nang makarating kami sa Pilipinas, sina Arina, Miguel at Juancho ay naghihintay sa amin sa paliparan. Sa sandaling nakita ko ulit si Juancho, ang puso ko ay bumilis tulad ng unang pagkikita namin. Ang kanyang mainit na ngiti ay tinatanggap ang aking pagbabalik. Agad na nagsimula ang paggamot kay Mama. Ang isang nangungunang heart specialist ang nangasiwa sa kalagayan ni Mama sa St. Luke's Medical Center BGC. Sa simula, ang hindi pagkapamilyar sa kapaligiran at wika ay nagdulot ng hindi pagkakomportable, ngunit ang International Patient Support Center ng ospital ay nagbigay ng serbisyo sa pagsasalin na labis na nakatulong. Ang nakakagulat ay mas mabilis na umangkop si Mama sa buhay sa Pilipinas kaysa sa akin. Sa parke malapit sa ospital, nakilala niya ang mga Pilipinong matatanda na nakakapagsalita ng Russian. Nag-iihersisyo sila ng magkasama tuwing umaga. Natutuwa rin ang doktor sa pagbuti ng kalagayan ni Mama. Ako naman ay dahan-dahang umangkop sa bagong kapaligiran ng trabaho. Kahit sa simula ay nahaharap ako sa hirap dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura, ang pag-aalaga ng aking mga kasamahan at ang sarili kong pagsisikap ay unti-unting nalampasan ang mga balakid, lalo na nang ako ang naging responsable sa financial transactions ng Belarus at silangang Europa. Naramdaman ko na ang aking karanasan at kaalaman ay tunay na pinahahalagahan. Ang relasyon namin ni Juancho ay lumalim ng natural. Bawat linggo, magkasama kaming nag-explore sa mga nakatagong lugar ng Maynila. Minsan, binabasa namin ang kanyang mga sinulat ng magkasama. Tinuruan niya ako ng Tagalog, habang tinuturuan ko naman siya ng ilang salitang Russian. Sa proseso ng pag-aaral ng kultura at wika ng isa't isa, lalong nagiging malapit ang aming mga puso. Pagkatapos ng 6 na buwan sa Pilipinas, idinaos ang kasal nina Arina at Miguel. Ito ay isang magandang kombinasyon ng tradisyonal na ritual Pilipino at kanluraning estilo. Kami ni Mama ay nakaupo sa harap na hilera, tinitingnan ang masayang bride. Si Arina ay naglakad ng marilag sa kanyang damit Pilipino na parang isang prinsesa sa kwento pambata. Ang ganda talaga ng maliit kong anak, sabi ni Mama, habang umiiyak. Nang makita ko ang malaking pagbuti ng kalagayan ni Mama, muli akong nakumbinsi na tama ang desisyon na ito. Habang tinitingnan ko ang paligid sa kasal, ang lugar na ito ay puno na ng mga taong naging bago naming pamilya, ang mga magulang ni Miguel, ang kanyang mga kaibigan, at si Juancho. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi ko kailanman inisip ang bagong buhay na ito. Sa gitna ng reception, tahimik na lumapit si Juancho sa akin. Mahina niyang hinawakan ang aking kamay, inakay ako sa hardin. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi,
Inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Nang buksan ko, may magandang singsing sa loob. Hindi pa po ito proposal, isa lamang po itong pangako. Gusto ko pa pong gumugol ng mas maraming oras sa inyo, ang boses ni Juancho ay mainit at taos puso. Hindi ako makapagsalita dahil sa pagkaantig. Sa dayuhang bansang ito, nakatanggap ako ng hindi inaasahang regalo. Ang kalusugan ni Mama, ang kaligayahan ng aking kapatid, at ang pag-ibig sa sarili kong buhay. Nang isinusuot ko ang singsing na iyon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan sa unang pagkakataon. Ang pagpili ng sarili kong kaligayahan ay maaaring maging pagpapala sa buong pamilya. Hindi na ang pagsakripisyo ang tanging paraan para ipakita ang pagmamahal. Ang lakas ng loob na hanapin ang sarili kong kaligayahan ay isa ring anyo ng pagmamahal. Hawak ang kamay niya, wala akong pagdududa. Ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang bansa. Pagkatapos ng 6 na buwan, isang umaga, habang naghahanda ako para sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Juancho. Available ka ba mamaya? May mahalaga akong gustong pag-usapan. Ang maikling mensahe na ito ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Ang relasyon namin ni Juancho ay matatag na umuunlad sa loob ng ilang buwan, ngunit hindi niya ako kailanman inimbita para makipag-usap ng formal. Oo, available ako. Bakit? Sumagot ako. May pag-aalala sa aking isip. Walang mabigat. Gusto lang pag-usapan ang hinaharap. Magkita tayo ng 5 PM sa restaurant sa Ilog Pasig. Buong araw lutang ang isip ko. Napansin ng aking mga kasamahan ang pagkalito ko at nagbiro pa sila. Baka ma-engage ka na? Kahit tumanggi ako ng nakangiti. Sa kaibuturan, hiniling ko talaga ang posibilidad na ito. Halos 1 taon na kaming magkakilala ni Juancho. Ang kanyang kabaitan, talino at sigasig sa buhay ay labis na nakakaakit sa akin. Sa piling niya, nakita ko ang pakiramdam ng seguridad at pag-aari na hindi ko kailanman naramdaman. Higit sa lahat, hinikayat niya akong habulin ang sarili kong mga pangarap. Sinimulan ko ang pagiging volunteer sa isang non-profit organization na may kinalaman sa medisina na muling kumonekta sa aking pangarap sa medisina na napilitang iwanan noong bata pa ako. Madalas kaming nag-explore ni Juancho sa bawat sulok ng Maynila, mula sa mataong Divisoria Market hanggang sa tahimik na Tagaytay. Ang bawat paglalakbay ay nagbukas ng bagong pananaw sa lungsod na ito. Habang lumilipas ang panahon, ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang bansa, kundi naging tahanan ko na talaga. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ako para magpalit ng damit. Agad na nabasa ni Mama ang aking emosyon. Mas maganda na ang kalagayan niya ngayon kaysa noong nasa Belarus pa kami, may kulay rosas na pisngi at masigla. Mukhang excited ka anak, may date ka hindi ba? Ngumiti si Mama. Tumango ako ng nahihiya. Sabi niya, may mahalaga siyang pag-uusapan. Hulaan ko kung ano yan. Kumindat si Mama. Tandaan mo, anuman ang gawin niya, kailangan mong sundin ang boses ng puso mo. Suot ang napili kong damit, dumating ako sa restaurant sa tamang oras. 5 PM. Naghihintay na si Juancho doon. Suot ang formal na suit na hindi ko pa nakita, mas guwapo kaysa karaniwan. Sa mesa, may isang pulang rosas at isang maliit na kahon na velvet. Nang makita ko ang kahon, halos tumigil ang puso ko. Ito na ba talaga ang proposal? Ang ganda mo, tumayo si Juancho. Hinila ang silya para sa akin. Salamat sa pagdating. Ang hapunan ay naging maayos. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, pamilya at pelikulang napanood namin. Ngunit naramdaman ko na medyo kinakabahan si Juancho. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan sumusulyap sa maliit na kahon. Pagkatapos dumating ang dessert, huminga ng malalim si Juancho, kinuha ang kahon. Katia, ang pagkakilala ko sa iyo ay ang pinakamabuting bagay sa buhay ko. Sa loob ng halos 1 taon, lalo akong nakumbinsi na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may kumikinang na diamond ring. Pakakasalan mo ba ako? Napaluha ako. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito at tila dumating ito ng masyadong mabilis. Ang walang hanggang kaligayahan ay umapaw sa aking puso. Bumukas ang aking bibig, handa na akong sabihing, oo, nang biglang tumunog ang aking cellphone. Tawag ito mula kay Arina. Sa normal na sitwasyon, hahayaan ko lang ang tawag na mapunta sa voicemail, ngunit sinabi sa akin ng aking instinct na mahalaga ang tawag na ito. Patawad. Kailangan kong sagutin ito, sabi ko kay Juancho nang may panghihinayang. Naunawaan niya at tumango. Ate, ang boses ni Arina ay puno ng hikbi. Si Mama, nawalan siya ng malay.
Nasa St. Luke's BGC siya ngayon. Sabi ng doktor, malala ang kalagayan. Ang lamig ay dumaloy agad sa aking gulugod. Mabilis kong ibinaba ang telepono. Tumingin ako kay Juancho nang naguguluhan, hindi makapagsalita. Anong nangyari? Tanong niya nang may pag-aalala. Nawalan ng malay si Mama. Nasa ospital, malala ang kalagayan, nanginginig ang boses ko. Agad na tumayo si Juancho, ibinalik ang singsing sa kanyang bulsa. Pumunta tayo sa ospital, huwag kang mag-alala, ang sagot ay maaaring maghintay. Pabalik sa ospital, mahigpit na hinawakan ni Juancho ang aking kamay, tahimik akong binibigyan ng lakas. Ngunit ang aking isip ay naguguluhan, puno ng pag-aalala at pagkakasala. Ang health check-up ni Mama ay normal lahat noon. Bakit biglang lumala ang kalagayan niya? Masyado ba akong naging makasarili at napabayaan ko ang kanyang kalusugan? Ang mga ilaw sa hallway ng ospital ay maliwanag at malamig. Si Arina at Miguel ay nandoon na. Ang kanilang mga mukha ay nagpababa sa aking kalooban. Heart failure, sabi ng doktor. Hikbi ni Arina. Iniligtas nila ang kanyang buhay. Ilang oras pagkatapos noon, ay tila isang bangungot. Kami ay naghihintay ng balisa sa waiting room. Si Juancho ay nasa tabi ko sa lahat ng oras, ngunit ang aking isip ay lumilipad ng malayo. Kung mawawala ko si Mama, paano ko haharapin iyon? Hindi iyon ang layunin kung bakit ko siya dinala sa Pilipinas. Sa wakas, lumabas ang doktor. Seryoso ang mukha niya. Nakontrol namin ang sitwasyon pansamantala, ngunit kailangan niyang mag-opera ng valve ng puso. Dahil sa kanyang edad at kalagayan, mataas ang panganib. Gaano po kataas ang success rate? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Mga 60% tapat na sagot ng doktor. Ngunit kung hindi siya ooperahan, lalong lalala ang kalagayan niya. Nang tingnan ko si Mama na nakahiga sa ICU at puno ng mga tubo, naramdaman ko na umikot ang mundo. Ang desisyon na ito ay masyadong malaki, tungkol sa buhay at kamatayan. Kailangan ko po ng oras para pag-isipan, sabi ko sa doktor. Pagkatapos ay lumingon ako kay Juancho, patawad sa nangyari kagabi. Pinutol niya ako, huwag mo na yang isipin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang Mama mo. Palagi kitang susuportahan. Anuman ang desisyon mo. Pauwi na kami. Nag-alok si Juancho na samahan ako, ngunit tumanggi ako. Kailangan kong mag-isa para mag-isip. Nang humiga ako sa kama, balisa ako, hindi makatulog. Napakataas ng panganib ng operasyon, ngunit kung hindi ito gagawin, wala nang ibang pagpipilian. At ang gastos ng paggamot ay isa ring problema. Kahit may insurance ako sa trabaho, ang gastos ng high-level surgery ay lalagpas sa saklaw. Ang mas nakakasakit sa akin ay ang tanong sa kaibuturan ng aking puso. Pagkakamali ba ang dinala ko si Mama sa Pilipinas? Kung nasa Belarus pa siya, mas ligtas ba siya? Ang aking makasariling desisyon ba ang nagdulot ng sakit sa kanya? Pagkatapos ng gabing hindi ako nakatulog, pumunta ako sa ospital ng maaga para makita si Mama. Gising siya. Kahit mahina, may malay siya. Katia, sabi niya ng mahina. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na ang doktor. Gusto kong magpa-opera. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mama, masyadong mataas ang panganib. Baka pwede nating pag-isipan ang ibang pagpipilian o bumalik sa Belarus. Umiling si Mama ng matatag. Bawat araw na nandito ako ay ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Nang makita ko kayo ni Arina na nakahanap ng pag-ibig, wala na akong ibang kailangan. Ang luha ay dumaloy sa aking pisngi. Hindi Mama, magiging ligtas ka. Hahanap ako ng paraan para bayaran ang operasyon. Hindi ako susuko. Pag-alis ko sa silid ng pasyente, nagmadali akong makipag-ugnayan sa bangko para humiram ng pera. Ngunit dahil bago pa lang ako nagtatrabaho sa Pilipinas, hindi sapat ang limitasyon ng approval. Naisip ko pa ang pagbebenta ng bahay sa Belarus, ngunit kailangan ng oras para doon. Samantala, hindi pwedeng maghintay ang kalagayan ni Mama. Habang nawawalan ako ng pag-asa, dumating si Juancho sa ospital na may hindi inaasahang balita. Kinausap ko si Miguel. Sabi niya, may nakita tayong solusyon. Naaalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa kaibigan kong heart surgeon? Handa siyang mag-opera at bawasan ang gastos ng malaki. At ang tatay ni Miguel ay miyembro ng hospital board. Maghahanap siya ng espesyal na pondo para tumulong. Tiningnan ko siya nang nagtataka. Paano naging posible ito? Sa Pilipinas, mahalaga ang pamilya, sabi ni Juancho nang malumanay. Ikaw, si Arina, at ang mama mo ay bahagi na ng aming pamilya. Hindi ka namin hahayaang harapin ito ng mag-isa.
Sa sandaling iyon, niyakap ko si Juancho. Ang luha ay dumaloy ng malakas. Ang ganitong uri ng walang kondisyong pagmamahal at suporta ay hindi ko inakala na matatanggap ko. Ang araw ng operasyon ay itinakda pagkatapos ng 1 linggo. Sa panahong ito, nanatili ako sa ospital para makasama si Mama. Araw-araw dumarating si Juancho, nagdadala ng pagkain, libro at walang hanggang suporta. Sina Arina at Miguel ay nagpapalitan sa pag-aalaga, tinitiyak na hindi nag-iisa si Mama. Isang gabi bago ang operasyon, pagkatapos umalis ng lahat, hinawakan ni Mama ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may karunungan. Katya, anuman ang maging resulta bukas, gusto kong malaman mo na ang pagpunta sa Pilipinas ay ang pinakamabuting desisyon na nagawa ko. Nang makita ko kayo ni Arina na nakahanap ng pag-ibig, wala na akong ibang kailangan. Huminto siya sandali. Nag-propose ba si Juancho sa iyo? Nanlaki ang mga mata ko. Paano mo nalaman? Ngumiti si Mama. Mama ako, alam ko ang lahat. Sumagot ka na ba? Bumulong ako. Hindi pa. Gawin mo, sabi ni Mama nang may kumpiyansa. Mabuting tao siya. Papasayahin ka niya. Karapat-dapat kang magkaroon ng sarili mong buhay at kaligayahan. Kinaumagahan, tumagal ng 6 na oras ang operasyon. Iyon ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ko. Si Juancho ay nasa tabi ko sa lahat ng oras, hawak ang aking kamay, tahimik akong binibigyan ng lakas. Sa wakas, lumabas ang doktor mula sa operating room. Pagod siya, ngunit may ngiti. Matagumpay ang operasyon. Talagang fighter ang mama niyo. Siguradong gagaling siya. Nang marinig ko ang balita, nang hina ang aking mga binti. Sa kabutihang palad, inalalayan ako ni Juancho. Ang kagalakan, kaginhawaan at pasasalamat ay umapaw. Nang gabing iyon, sa isang maliit na parke malapit sa ospital, sinabi ko kay Juancho ang tungkol sa proposal. Ang sagot ko ay, pakakasalan kita. Ang krisis na ito ay nagpaunawa sa akin kung gaano kadali ang buhay at kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Ang maliwanag ng ngiti ay sumilay sa kanyang mukha. Kinuha niya ang singsing ulit, sinuot sa aking daliri ng may intensyon. Nangangako akong gagawin ang lahat para maging masaya ka, sabi niya. Haharapin natin ang bawat hamon sa buhay ng magkasama. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, nagbigay kami ng pangako na magsasama habang buhay. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ko na ang tunay na tahanan ay hindi lang isang lugar, kundi isang pakiramdam ng pag-aari, isang pakiramdam na minamahal at tinatanggap. Mula sa Minsk patungong Maynila, mula sa pagdududa patungo sa pagtanggap, mula sa responsibilidad patungo sa pag-ibig, ang aking paglalakbay ay puno ng hindi inaasahang pagbabago, ngunit bawat hakbang ay nagdala sa akin sa mas mabuti at mas magandang buhay. Sa ilalim ng sikat ng araw ng Pilipinas, sa ilalim ng yakap ng aking mga minamahal, sa wakas ay naunawaan ko. Minsan, ang pinakamalaking pakikipagsapalaran ay ang paghabol sa sarili mong kaligayahan at ang pinakamalaking lakas ng loob ay ang hayaan ang sarili mong mahalin. Pagkatapos lumipas ang kasayahan ng kasal, dahan-dahang bumalik sa normal ang bagong buhay. Kami ni Juancho ay bumili ng isang maliit na apartment sa tabi ng Ilog Pasig, hindi kalayuan sa bahay ni na Mama at Arina. Hindi malaki ang apartment, ngunit may balkonahe na nag-overlook sa ilog. Sa gabi, pupwede naming panoorin ang kumikinang na tanawin ng Maynila. Ito ang dream house ko, sabi ko kay Juancho nang lumipat kami sa unang araw. Niyakap niya ako at sinabi, "Basta kasama kita, kahit saan ay bahay na." Ang unang taon ng kasal ay puno ng pag-adjust at pagtataka. 2 taong nagmula sa magkaibang kultura ang namumuhay ng magkasama, may tamis at may hamon. Kinailangan ni Juancho na umangkop sa diretsahang paraan ng pagpapahayag ng taga-Belarus, habang ako naman ay kailangang intindihin ang maingat at hindi diretsahang estilo ng komunikasyon ng mga Pilipino. Sa kultura namin, minsan, ang puwede na ay nangangahulugang napakagaling na, paliwanag ni Juancho minsan. Ang ganitong pagkakaiba sa kultura ay madalas na nagdudulot ng nakakatuwang hindi pagkakaintindihan, ngunit nagiging elemento rin ito na nagdaragdag ng kulay sa aming relasyon. Ang komunikasyon pagkatapos ng bawat hindi pagkakaintindihan ay nagpalalim sa aming pag-unawa sa mundo ng isa't isa. Pagkatapos ng 3 buwan ng kasal, nabigyan ako ng pagkakataon na magpalit ng career. Ang University of the Philippines ay nagbukas ng isang espesyal na cross-cultural medicine program para sa mga taong may hilig sa medical service, ngunit walang formal na medical na background.
Ang 2 taong programa na ito ay magpapahintulot sa akin na maging lisensyadong medical translator at cultural coordinator upang tulungan ang mga international patient na makakuha ng paggamot sa bansa. Dapat kang mag-apply, hinikayat ako ni Juancho nang walang pag-aalinlangan, tugma iyan sa hilig at kadalubhasaan mo. Pagkatapos ng matinding kompetisyon, matagumpay akong napili. Ibig sabihin, kailangan kong ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa financial industry habang ginugugol ang gabi at weekend sa pag-aaral. Ang schedule ay napakahigpit, ngunit sa tuwing nag-intern ako sa ospital, tinutulungan ang mga international patient na hindi nakakaintindi ng wika para makipag-usap sa doktor, sulit ang lahat ng hirap. Alam mo, sinabi sa akin ng isang pasyente mula sa Russia, hindi lang salita ng doktor ang isinasalin mo, kundi pag-asa rin. Kapag nagkasakit ka sa ibang bansa, walang mas magpapagaan ng pakiramdam kaysa sa marinig mo ang sarili mong wika. Ang ganitong mga sandali ay nagpatunay sa akin na tama ang landas na ito. Ang karera ni Juancho ay nagkaroon din ng bagong pag-unlad. Sa wakas ay natapos na niya ang pagsulat ng una niyang nobela, isang kwento na pinaghalo ang alamat Pilipino at modernong pag-ibig. Ang hindi inaasahang bagay ay hindi lang sikat ang nobela sa Pilipinas, kundi isinalin din sa maraming wika, kasama ang Russian. Isipin mo, sabi niya nang may pagtataka, ang libro ko ay babasahin sa bansa mo. Napakaliit talaga ng mundo. Nang makita ko ang kanyang kaligayahan bilang isang manunulat, naramdaman ko ang sukdulang kaligayahan. Pareho kaming naging mas mahusay na tao sa pamamagitan ng paghihikayat sa isa't isa. Ang kalusugan ni Mama ay nananatiling stable. Hindi lang siya isang pasyenteng kailangang alagaan, kundi naging bahagi na rin siya ng komunidad. Sumali siya sa local senior citizens club para sa mga dayuhan. Nakikilahok sa iba't ibang aktibidad kasama ang mga retiree mula sa buong mundo. Nagsimula pa siyang matuto ng Tagalog. Kahit mabagal ang pag-unlad, masaya siya rito. Alam mo, pumunta ako sa palengke kahapon at nakipagtawaran ako sa mga tindera gamit ang Tagalog. Sabi nilang lahat, ang cute ng accent ko, sabi niya sa akin nang may pagmamalaki. Sina Arina at Miguel ay pumasok din sa bagong yugto ng buhay. Magiging magulang na sila. Nang marinig namin ang balita, umiyak kaming lahat ni Mama sa sobrang tuwa. Magiging tita na ako. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, magiging lola na ako. Sobrang saya ni Mama. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ako ng apo sa Pilipinas? Sa panahon ng pagbubuntis ni Arina, mas kailangan niya ng kasama kaysa dati. Kami ay nagpapalitan sa pag-aalaga sa kanya. Dinadala siya sa check-up, naghahanda ng mga gamit ng sanggol. Ang dalawang estilo ng pagiging magulang Filipino at Belarusian ay madalas na nagbabanggaan sa aming mga pag-uusap na nagdudulot ng tawa at malalim na pag-iisip. Sa Belarus, naniniwala kami na hindi dapat manood ng horror movies ang buntis, kundi matatakot ang bata, sabi ni Mama ng seryoso. Sa Pilipinas, naniniwala kami na hindi dapat gumamit ng gunting ang buntis, kundi magkakaroon ng depekto ang bata, seryoso ring sumagot ang ina ni Miguel. Nakangiti lang si Arina habang nakikinig sa mga kwento. Sa tingin ko, ang magiging anak ko ay ang pinakaprotektadong bata. May pagpapala mula sa dalawang kultura. Sa mga araw ng paghihintay sa bagong buhay na ito, madalas kong iniisip ang sarili kong hinaharap. Nag-usap din kami ni Juancho tungkol sa mga plano para sa sarili naming anak, ngunit nagdesisyon kaming maghintay ng 1 o 2 taon. Maghintay hanggang matapos ang aking medical training. Marami pa tayong oras. Laging pinapagaan ni Juancho ang loob ko. Tapusin mo muna ang career dream mo. Ang kanyang pag-unawa at suporta ay nagparamdam sa akin ulit ng pasasalamat na dinala ako ng tadhana sa tabi niya. 2 buwan bago ang aming anniversary, nakatanggap ako ng espesyal na sorpresa. Ang aking aplikasyon ay napili para sa isang community health promotion program ng isang prestihiyosong ospital sa Maynila. Ito ay isang part-time na trabaho na nagpapahintulot sa akin na gamitin ang aking libreng oras para makilahok sa medikal na gawain na muling kumonekta sa pangarap sa medisina na iniwan ko noong bata pa ako. Kita mo, sabi ni Juancho nang masaya, ang buhay ay laging puno ng posibilidad. Baka pwede mo talagang buhayin ang pangarap mo sa medisina. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa akin na hindi pa huli ang lahat. Sa aming unang wedding anniversary, dinala ako ni Juancho sa restaurant sa Ilog Pasig, ang unang lugar kung saan kami nag-date. Nang umupo kami sa parehong mesa, tila walang nagbago sa paligid,
ngunit alam naming hindi na kami ang dating tao. 1 taon na ang nakalipas, muntik na kitang i-propose dito, tapos naistorbo ng tawag sa telepono, ngumiti si Juancho habang inaalala. May sarili talagang plano ang tadhana, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aksidente na yun ay nagpatatag sa ating nararamdaman. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad kami sa tabi ng ilog. Ang hangin sa gabi ay humihip ng mahina sa aking mukha. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagre-reflect sa tubig na parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Kung babalik ang panahon, pipiliin mo bang iba? Biglang tanong ni Juancho. Huminto ako, tinitigan ang kanyang mga mata ng seryoso. Hindi, kahit alam ko na haharapin ko ang lahat ng hirap at kawalan ng katiyakan, pipiliin ko pa ring pumunta sa Pilipinas. Pipiliin kong makilala ka, pipiliin ang lahat ng ito. Niyakap niya ako. Bumulong sa aking tainga. Napakasuwerte ko. Dahil sa lakas ng loob mo, nakarating ka sa akin. Pauwi na kami. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Arina. Nag-labor na siya at papunta na sa ospital. Agad kaming nagpalit ng ruta, nagmadali sa ospital. Nang makarating kami, naghihintay si Miguel sa labas ng delivery room. Tahimik na nakaupo si Mama sa tabi, nagdarasal. Kumusta siya? Tanong ko nang may pag-aalala. Sabi ng doktor, normal lahat pero kailangan ng oras. Sagot ni Miguel, nanginginig ang boses sa pananabik. Ilang oras pagkatapos noon, naghintay kami ng balisa sa labas ng delivery room. Bumili si Juancho ng kape at sandwich. Hindi tumigil si Mama sa pagtahi ng kumot ng sanggol, isa itong bagong skill na natutunan niya. Alas, 3:17 ng madaling araw, ang iyak ng bata ay pumunit sa katahimikan ng ospital. Di nagtagal, lumabas ang nurse. Nag-anunsyo na isang malusog na lalaki ang ipinanganak. Ligtas ang ina at ang sanggol. Nang payagan kaming pumasok sa room ng pasyente, nakita ko si Arina, pagod ngunit masaya, hawak ang maliit na sanggol. Tumingala siya sa amin, isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tingnan mo ang apo mo, sabi niya ng mahina. Mikhail. Nagdesisyon kaming bigyan siya ng pangalan na parehong Belarusian at Filipino heritage. Nang maingat kong hinawakan ang bagong buhay na ito, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkaantig ang umapaw sa aking puso. Ang maliit na buhay na ito ay nagdudugtong ng 2 kultura, 2 kasaysayan, isang bagong simula para sa aming pamilya. Welcome sa mundo, Mikhail, bulong ko. Mayroon kang isang espesyal na pamilya na sumasakop sa kalahati ng mundo, ngunit pinag-isa ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, nakatayo sa ospital sa Maynila, hawak ang isang sanggol na may Belarusian at Filipino blood. Naramdaman ko ang malalim na pagiging kumpleto. Ang buhay ay minsan hindi umaayon sa ating mga plano, ngunit madalas nagbibigay ito ng mas mahusay na mga sorpresa. Nang umuwi kami ng maaga sa umaga, ang liwanag ng araw ay sumikat sa bintana patungo sa sala. Kami ni Juancho ay nakahiga sa sofa, nag-enjoy sa sandali ng kapayapaan. Ano ang iniisip mo? Tanong niya nang makita akong nag-iisip. Iniisip ko ang kababalaghan ng buhay, sagot ko. Pumunta ako sa Pilipinas para kumbinsihin si Arina na huwag magpakasal sa isang Pilipino. Ngayon, ako mismo ang nagpakasal sa isang Pilipino, ang buong pamilya ay nandito at mayroon pa akong apo na ipinanganak sa Pilipinas. Tumawa si Juancho. Minsan, akala natin nagdedesisyon tayo, pero sa totoo, ang desisyon na iyon ang humuhubog sa atin. Tama siya. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta ako sa Pilipinas para pigilan ang aking kapatid sa pagpapakasal. Ngayon, hindi lang ako nakahanap ng tunay na pag-ibig para sa sarili ko, kundi nagtatag din ng bagong pagkakakilanlan at misyon sa lupaing ito. Salamat, isinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Juancho, nagsabi ng pasasalamat. Salamat para saan? Tanong niya nang nagtataka. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng posibilidad ng pag-ibig. Salamat sa paghihikayat mo sa akin na habulin ang aking mga pangarap. Salamat sa pagtulong mo sa akin na muling tukuyin ang salitang tahanan. Marahan niyang hinalikan ang aking noo, kagalakan ko yun. Sa bintana, dahan-dahang lumiwanag ang kalangitan ng Maynila. Ang bagong araw ay nagsisimula na sa lungsod na dating banyaga, ngunit ngayon ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Kami ni Juancho at ang aming pamilya ay patuloy na isusulat ang aming kwento, isang kwento ng pag-ibig na nagtawid ng kultura, isang kwento ng lakas ng loob at paglago, isang kwento ng paghahanap sa tunay na tahanan.